Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi po mga kabisnes, mga kapapi. Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Pumabati sa atin ng magandang gabi sa Middle East, magandang umaga sa atin sa Pilipinas. So, panibagong reaction video po natin ngayon dito po sa episode ng Kabisnes Official, itong part 2 ng tungkol sa panliligaw ni Bong kay Kayla. So, nakita naman natin kumbaga natutuwa, ang daming natutuwa dito sa love team na ito. Marami rin naman pangilan-ngilan na negatives, negative ang komento. Kumbaga ay wag daw seryosohin kasi nga daw ito ay love team lamang. Kasi nga daw ay si Kayla ay hindi daw kumbaga hindi permanente yung kanyang pangingisip. Kumbaga hindi pa talaga siya totally okay o totally maayos na ang pangingisip. Alam po natin mga kabisnes, mga kapatid, kung sadya naman talaga nga pinagtagpo o tinadhana kayo ng halimbawa nitong si Bong at saka ni Kayla, ay kung talagang sinadyang pinagtagpo sila ng tadhana, wala naman siguro ding masama kung magmahal si Bong sa katulad ni Kayla, magmahal din si Kayla sa katulad ni Bong. So, hindi naman siguro kumbaga malaking hadlang kung ano yung katayuan mo sa buhay kung ikaw ay umibig. Siguro naman, di ba, hindi naman talaga perfecto ang pag-ibig, hindi naman talaga perfecto yung pagmamahalin, di ba? Kasi siyempre kung perfecto po yung pagmamahal, di sana wala na sana yung yung naghihiwalay, di ba? Kasi kung perfecto talaga ang pag-ibig, perfecto talaga yung kumbaga ang ibibigay sa iyo ng Diyos ay perfecto rin, na tulad ng yung sinasabi natin na wala nang imperfect, lahat ay perfect na lang, di ba? So hindi natin kasi pwedeng hindi sasabihin na kailangan i-perfect yun, kasi ganoon naman talaga, hindi perfect sa lahat ng bagay, hindi perfect sa pagmamahal, sa estado natin sa buhay, at sa isang taong katulad natin ay hindi tayo perfecto sa anumang bagay. So dito kay Bong at saka kay Kayla ay kumbagamat ay binansagan ito ng kanyang ex-girlfriend na baliw daw sa baliw, diba? Pero nakita naman po natin kung paano itong kasweetness ni Kayla at saka ni Bong, no? So siguro lang naman ay siguro yung parang na-insecure siya dito, na kahit sinasabi nilang ay may pagka mental illness daw si Kayla, at least nakikita natin yung sweetness ni Kayla dito kay Bong. Kaalam natin na hindi itong peke ang kanyang pagka-sweet, hindi peke yung kanyang kumbaga normal ang kanyang naramdaman dito kay Bong. Although alam naman natin na talagang sinabi niya yon na talagang crush niya si Bong. So hindi naman siguro kalabisan ang isang tulad ni Kayla umibig sa tulad ni Bong, hindi ba? Wala naman sigurong mali doon kung tutuusin natin, hindi ba? Kung sadya lang naman talaga yung mga iba na negatibo ang iniisip, na sinasabi nila ay hindi pwede o hindi bagay. Pero marami naman talaga tayong napapanood, marami tayong nababasang komento na talagang bagay si Kayla at si Bong, at kay Kayla na si Bong, sinasabi nila Bong, kay Kayla ka na lang manligaw, kasi Kayla na lang liligawan mo, kayo na lang dalawa, at least single si Kayla, at least ay alam ni Kayla kahit hindi man perfecto yung pangingisip niya, kumbaga
hindi pa siya talagang totally magaling, pero alam ni Kayla na ang nararamdaman niya is pure at saka totoo, hindi ba? Hindi naman natin halimbawa normal ka pero fake naman yung pagmamahal mo, fake naman lahat ang nasa sayo, mas mahigit ka pa sa isang baliw, di ba? Sa pag-ibig naman ay hindi naman pwede mong sabihin na porkit ba yung isang tao ay mayroong diferensya or something, katulad na hindi ka perfecto, hindi ka na ba pwedeng umibig, hindi ka na ba pwedeng magmahal sa taong tinitibok ng iyong puso. Tulad nitong si Kayla, hindi na ba pwedeng si Kayla umibig dito kay Bong na porket ba't si Bong ay dating may Clarissa. Ano ba yung pinagkaiba ng Clarissa at saka ni Kayla, diba? Kung tutuusin naman, mas okay pa si Kayla trumato kay Bong kesa dito sa dati niyang girlfriend, sa dati niyang ex-wife daw kuno, di ba? Kahit naman siguro ay sinasabi nilang binansagan nila itong si Kayla na baliw daw, pero pinakikita ni Kayla ang respeto at tunay na pagmamahal dito kay Bong. Although hindi man niya masasabi kay Bong, although hindi man niya maipakita kay Bong, pero pag ito'y tinatanong ni Papa Dins ay iba naman ang sinasabi niya dito. Kumbaga, ine-express niya yung feelings niya doon kay Papa Dins towards kay Bong, di ba? Ganun lang naman talaga yon. So, mayroon naman talaga babae on that actual na makikita mo yung lalaki ay hindi mo kayang sabihin sa kanya kung ano yung nararamdaman mo. Pero pinaparamdam mo yon at pinapakita mo yon o ine-explain mo yon sa taong nagtatanong sa'yo o kaharap mo na hindi mismo yung taong minahal mo. Mayroon naman talagang taong ganun, kumbaga, di ba? So, eto at umpisahan na nga ba talaga itong panliligaw ni Bong kay Kayla. Kung halimbawa man ay sa sasabi ni Mr. ni Pinunong Ka-Business, kung talaga sila yung ang magkatuluyan, ang magmamahalan, na sila talaga ang sa isa't isa ang tinadhana, wala naman dong problema at masaya ang mga ka-business kung ganun man ang mangyayari, kasi wala namang sabit si Kayla. At si Kayla ay isang single, di ba? Wala naman siyang sabit, wala siyang anak, wala siyang kung ano-ano, at siya'y definitely single talaga. So, walang halong problema kung halimbawa si Kayla ay magkatuluyan sila ni Bong. So, nakita naman na po natin dito sa nireaksyonan kong ito na instead na may papunta pa sila ito sa park kung saan doon mamamasyal si Bong at saka si Kayla, pero bago daw yon, ang sabi ni Pinuno ay mag-grocery muna si Kayla. Go-groceryhan siya ng family ka-business si Kayla, at saka nandun din si Kuya Bong, at si Bong ay kumuha pa ito ng cash advance kay Mrs. Ka-Business na ito ay pinambili nga niya ng regalo, na ang kanyang regalo ay yung ice cream para sa anniversary ng Mr. and Mrs. Ka-Business. So, dito at nakita natin na yung dating sigla ni Bong, dating sigla ni Kuya Bong, na dati pa nandyan siya sa ka-business family, ay yun din ang nakikita natin ngayon kung paano siya kasigla. Kumbaga, kahit man nawala siya ng almost 3 months at nakalimutan man niya kung ano yung nandoon sa kanyang isip, ang ka-business, pero nung bumalik siya ay bumalik din ang dating Bong at naging masigla siya ngayon, di ba? Alam naman natin kung gaano siya kasigla ngayon kaysa sa dati, di ba mga ka-business? So, nakita natin kung pagkakwela niya dito kay Mrs. Ka-Business na binibiro-biro niya. Ang lagi niyang binibiro doon ay si Mrs. Ka-Business. Kaya daw siya magbigay na ng regalo kasi wala siya sa araw ng anniversary na yon. Ibig sabihin Sunday, kasi Sunday nga yun, di ba? So, ang nagpaalam naman daw ito siya kay Mr. Ka-Business, at kay Mrs. Ka-Business sinabi niya, nagpaalam ka na ba? Sabi niya, kasi wala po si Bong sa aming anniversary, at siya nagpaalam at sinabi ni Bong na kumbaga
nagpaalam siya, to be honest, at gusto niya maayos, kumbaga, diba? So ganun ang pagka ni Bong ngayon. Sana nga ay tuloy-tuloy na siya, na maging ganito, tuloy na talaga yung pagbabago niya, na para naman at kung hindi man si Kayla ang babae para sa kanya, kung mayroon pa man dumating na ibang babae, at least nagbago na, at least na baguhin na niya, kumbaga, para't matuluyan na talaga siya magkaroon ng babaeng mapapangasawa, magkaroon ng pamilya, ay babaguhin na talaga ni Kuya Bong ang kanyang pangungugali at ang kanyang sarili, na wag nang ibalik ang dati. So nakita natin lahat binibiro niya, pero ang nakapokus talaga sa kanya, binibiro-biro niya dito, yung pinagkukwela-kwelahan niya dito ay si Mrs. Ka-Business, dahil siguro ay mayroon siyang, kumbaga sinabi niya, malaki ang atraso niya ngayon, warang bumabawi sa ganung paglalambing. Nakita naman to natin talaga kung gaano kalambing si Bong ngayon, magmula nung umalis siya, nang bumalik siya, na sobra yung pinakita niyang pagmamahal, kasi alam niya kung gaano siya kamahal ng mga ka-business. So dito at nakita natin, no, itong aabangan natin na nandito na sila sa park, na sinasabi ni Pinuno na pamamamasyal sila. So nakita naman natin kung ano yung action, no, di ba? So paano natin masasabi na hindi gusto ni Bong itong si Kayla? Dito lang sa nakikita natin na videos na ito, na parang humalik si Bong, pero tinulak siya ni Kayla, di ba? So dito lang makikita natin na talagang may nararamdaman din si Kuya Bong dito kay Kayla. Kasi hindi naman natin pwede pagkait yun, di ba? Kung tumingin naman siya kay Kayla, ang lagkit ng tingin niya. So, kumbaga, itong si Kayla, hindi lang niya napapadama, hindi lang niya pinapakita kay Bong, na din may pagtingin din siya. Kasi siyempre, hindi pa umahakbang si Bong, di ba? Hindi pa umaano si Bong. Natural naman, kahit sinasabi nilang binansagan nila si Kayla Baliw, pero marunong siya sa sarili niya, nire-respeto niya yung sarili niya, na hindi siya basta-basta kung ano yung gagawin sa kanya, hindi ba? At least kahit may mental illness siya, na sabi nitong kaibigan ng ex-girlfriend ni Bong, ay makita mo how she respect herself, at nirerespeto rin niya yung taong nasa paligid niya, katulad ni yung sinasabi natin itong si Kayla. Kumbaga, kung ikumpara mo sa taong normal, sabi natin, katulad niya, no, itong ex-girlfriend ni Bong, at saka itong kaibigan ng ex-girlfriend ni Bong na nagsasabi may mental illness daw si Kayla, kumbaga baliw. Pero nakita ninyo, kung ikumpara sa sarili ninyo, alam natin si Kayla na marunong rumispeto sa sarili niya, hindi ba? Hindi lang naman, nakita naman na syempre nakita natin kung yung babae nirespeto niya yung sarili niya, marunong siya rumispeto sa iba, hindi ba? So nakita naman natin dito kay Kayla kung paano niya respetuhin yung sarili niya, kahit umaksyon na ganun si Kuya Bong, pero kahit siguro gusto niya, pero pinipilit pa rin niyang kontrolin yung sarili niya, na itinulak nga niya itong si Kuya Bong ng papalayo sa kanya. Pero nakita natin yung appearance, kumbaga yung action ng pagmumuka nitong si Kayla at saka ni Bong. Alam natin na mayroon silang mutual feelings na sa isa't isa, na hindi pa nila kayang ilabas kung ano na yung paano nila ilalabas yung pagka mutual understanding ng kanilang nararamdaman, di ba? Mayroon naman talaga sila nararamdaman bawat isa sa kanila. Hindi naman siguro si Bong papayag na makipag-shooting o sabihin natin na ano lang, na itong ano lang tawag dito, yung love team lang, kung wala siyang nararamdaman dito, di ba? So mga ka-business, mga kapapi, hanggang dito na lang. Abangan po natin ang susunod na kabanata ng part 3 nitong love team ng dalawa. So mga ka-business, mga kapapi, hanggang dito na lang ang ating reaction video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Don't forget to subscribe and like my video and share. And please don't forget to subscribe to Business Official, Papa Dins TV at ka-business family, at po lahat po ng aking mga reactors na co-reactors, no, katulad ni Taong Gala Vlog,
Anime Reactors TV, at Mamples Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay Vlog, Analisa Reality Vlog, at ang Kamix Vlog, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog, nagsasabi sa inyong may Allah bless us all, at birabanat lang mga kabisnes, diba? See you again in my another reaction video. Bye bye po.